Sangkaterbang basura ang iniwan ng ilang araw na pagulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. At para pag-usapan po ang agarang solusyon dyan, makakausap natin Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Mayor Francis, good morning, sir. Yes, good morning, Ivan, at maraming salamat po sa pagbibito sa inyong programa. Mayor, para kay Pangulong Marcos, kritikal na maituturing ang problema ng basura sa bansa. Si Secretary Vince Dizon naman ng DPWH, tinatawag na niya itong garbage crisis. Ang Metro Manila Council, ano po bang assessment ninyo? Yes, Ivan, nakita po natin sa balita, no, yung extent ng basura na accumulate nitong mga nakarang araw, lalo na yung mga lugar nga na dinalaw po ni Pangulong Marcos at ni Secretary Dizon. So tayo naman po sa Metro Manila Council, una-una, ang mga lokal na pamahalaan ay nakatutok naman po sa ating maayos na pag-haul ng basura sa ating mga lungsod. Of course, meron po tayong local ordinances na nakakasako po sa ating mga LGUs. Pagdating nga po sa mga multa na ipinapataw po sa mga nagtatapon ng basura sa mga maling lugar. Ngunit meron po tayong isang magandang posibilidad na magawa nga at ito ay bagay na napag-usapan na rin namin minsan sa Metro Manila Council. At yun nga yung shift to waste to energy, Ivan. No? Minsan na po itong napag-usapan sa isang council meeting at I will be proposing that in our next meeting very soon, magpapa-update po tayo kung anong status nito sapagkat yung nakasanayan nating pag-haul ng basura at pagdala sa mga landfill ay posibleng mag-shift na nga tayo sa waste to energy para itong basurang ito ay ma-convert nga sa energy at this will be a new technology for us in Metro Manila. So Mayor, ito yung bagay na naasahan mo natin. Before we go there, paki-explain nga po, ano ho bang kasalukuyan? Ito, currently, how do we handle, how do we manage waste? Bali, kanya-kanya po ang mga kanya-kanya mga Metro Manila LGU na nagpapapick up ng basura, depende kung sinong kanilang mga contractor and then dinadala sa mga landfill. Tama po ba? Tama po yan, Ivan. So we have our own contracts pagdating po sa mga haulers natin at ang mga hauling services na ito, papunta po yan ng province of Rizal. Dito po ang mga landfills ng Metro Manila. But as we have seen recently, unti-unti na rin napupuno ito. At hindi naman sustainable na landfill lang tayo ng landfill. Ayun na ho, Ngayon, yung ipresenta sa ating potential waste to energy system, ito po ay moderno at ginagawa na po sa ibang bansa. So ako po na moving forward, maganda talaga na tingnan natin ang iba't ibang teknolohiya na pwede natin gamitin para po hindi na tayo hakot lang at haul ng haul papunta sa ating mga sanitary landfills. Pag yung waste to energy system, paano ho mangyayari? LGU pa rin ang magsisimula nito or will it be the national government na medyo centralized na itong mga waste to energy facilities? Paano po? I-share ko po sa inyo ang aming napag-usapan but I would like to take note na nothing is final. Alright. So, ito yung mga unang piniliwanag po sa amin. So posible ho na mayroon pong national government initiative na gagawin. Tapos ang mga LGUs po ay posibleng i-divide depending on our location nga po sa Metro Manila. No? So dadalhin pa rin yung basura, ngunit hindi na sa mga landfill, papunta na sa mga facilities ng waste to energy kung saan in city po ito mga mga facility? I-convert sa energy na rather than papasok sa mga landfills natin. So ang aming napag-usapan nga po, depending on the location of the LGU, magkakaroon ng iba't ibang mga waste to energy facilities at this will be initiated by the national government. So again, during our next meeting ng Metro Manila Council, magpapa-update lang po tayo patungkol dito. At for me, talagang dapat mag-move forward na po tayo sapagkat yung ibang mga bansa nga po, ito na ang ginagawa. Anyway, patuloy po nating tututukan yung magiging development sa waste to energy systems na yan. Pero dako po muna tayo dito sa multa. In the meantime, habang wala pa ho tayo mga ganyang mga alternative means para i-manage ang ating waste, pinropose po na baka kailangan ng tingnan ulit itong ating local government code para taasan ng multa
nito mga walang pakundangan kung magtapon ng basura. Ano hong latest dito, Mayor? Yes, Ivan, about last year, no, yung Metro Manila Council, tayo nagpasa ng isang resolution kung saan tinataas natin up to 5,000 pesos ang multa pagdating po sa pagtapon ng basura sa mga maling lugar. In fact, immediately nag-amend kami ng aming ordinance at 5,000 pesos na po kami. First offense, second offense, third offense, at kahit yung mga susunod pa. So para sa atin po, dapat po talaga yung disiplina ng tao nandyan sapagkat kahit anong efforts po ang gawin natin pagdating sa mga pumping stations or sa drainage improvement or yung ating paglinis ka ng ating mga daluin ng tubig, kung tuloy-tuloy din naman po magtatapon ng basura ating mga mamamayan, babalik at babalik lang ang problemang iyan. So dapat talaga, una-una, yung disiplina natin, hindi natin dapat ituring na basurahan ng ating mga ilog at mga creek. Dapat po, no, matuto na tayo na itapon ang ating basura sa mga basurahan. Kung wala mang basurahan sa panahong yon, hawakan muna natin ito. Saan natin itapon kapag meron ng basurahan? Mayor, parang hindi ho nagiging deterrent itong pagtataas natin ng multa. Kasi, well, obviously, nandyan pa rin po yung problema as we can very clearly see sa ating mga ilog. Yes, Ivan, no, the LGUs must strictly implement the ordinance. No? So dapat talaga ay striktong na ipapatupad ang mga ordinansa natin. No? Nung isang araw po, sa isang panayam, natanong nga po ako about the amount. No? Ang 5,000 pesos kasi, iba, ito ang maximum na pwedeng ipataw na multa sa ilalim ng anumang ordinansa ng mga lungsod. At yan nga po ay limitation ng ating local government code. Pagdating naman po sa mga bayan o yung mga munisipalidad, 2,500 pesos naman siya. So again, it is up to the LGUs if they want to increase it to the maximum amount. But again, because of limitations of the local government code, yun lang po talaga ang maximum. So nung tayo po ay natanong, sabi nga ng ibang mga media outfits noong isang araw, bakit hanggang 5,000 pesos lang? I was explaining to them na limitations po yan nga ng local government code. Now, if Congress, for instance, would like to amend this provision at taasan po siya, saka pa lang namin pwedeng taasan din yung multa na pwedeng ipataw. Mayor Francis Zamora, maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. Tawag na po kung may katanungan.